Welcome sa ating munting YouTube channel. Please support my videos. Comment, like and subscribe po mga idolo. Maraming salamat po. Story present. Super Devo Uling System. Kabanata 1071. Bakit napaka-confident nitong Vajra Corps King ngayon? Naramdaman ni Yezuan na may mali. Kung hindi lang nalason si Yuyu noong araw na iyon, napatay na nila ang Vajra Corps King. Ngunit ngayon, nasa peak condition sila. Hindi lang nakatakas ang Vajra Corps King, nagmura pa ito sa kanila. Kaya, kailangan nilang mag-ingat. Luo-luo, humanap ng pagkakataon para makontrol ito. Papatayin natin ito sa isang strike. Sabi ni Yezuan kay Luo-luo sa kanyang isipan. Oo, okay, sagot ni Luo-luo. Nang dumaan sila sa Void Gate, itinago na ni Yezuan si Luo-luo sa Abyss Space para makapaglansad siya ng sneak attack. Bagamat si Luo-luo ay nasa 7th grade spirit disaster lamang, nakapareho ni Yezuan, sinira ni Yezuan ang Vajra Corps King ng Vajra Corps King ng Vajra Corps King. Kaya, hindi mamaliitin ng Vajra Corps King ang sinuman ngayon, kahit na sila ay nasa 1st grade spirit disaster. Nagharap ang magkabilang panig ng ilang segundo bago sila sabay na umatake. Whoosh! Ikaw ang nanguna at sumugod. Ginagamit niya ang Swift Spectre Steps na ibinigay ni Yezuan sa God of Ghost Sect. Ang kanyang bilis ay hindi bababa sa 30% na mas mabilis kaysa dati. Mas mabagal na ang takbo ng Vajra Corps King kaysa sa kanya. Ngayon, ito ay napakabagal. Kasabay nito, ginamit din ni Yezuan ang Eye of Dissection sa Vajra Corps King. Maaaring masira ng epekto ng dissection ng Eye of Dissection ang Vajra Corps King ng Vajra Corps King ng Vajra Corps King. Gayunpaman, ang Vajra Corps King ay naghanda ng handaan para kay Yezuan at Yuyu sa simula pa lang. Lumabas ka. Ang Vajra Corps King ay umungal. Sa susunod na sandali, nag-crack ang lupa at hindi mabilang na Earth Zombies ang nag-drill out mula sa lupa. Ano? Nagulat si Yuyu at Yezuan nang makita nila ito. Ang lupa sa lupain ng mga patay ay iba sa ibang mga lugar. Ang Eye of Revelation ni Yezuan ay maaari lamang tumagos sa 10,000 metro, ngunit ang mga Earth Zombie na ito ay nakatago ng malalim. Tanggapin ang binyag ng Green Corpse Poison, batang babae. Tumawa ang Vajra Corps King. Sa sandaling ito, ibinuko ng Earth Zombies ang kanilang mga bibig at iniluwa ang Green Corpse Worm sa kanilang mga katawan. Ang daan-daang Green Corpse Worm na ito ay nakatarget lahat sa Yuyu. Hindi maganda. Ang ekspresyon ni Yezuan ay lubhang nagbago. Bagamat matagal na nilang alam na may mga naglalakad na bangkay na sumusunod sa kanila sa ilalim ng lupa, hindi nila inaasahan na may nakatanim na Green Corpse Worm sa kanilang mga katawan. Kung si Yuyu ay tinamaan ng napakaraming makamandag na fog, ang kanyang espiritong katawan ay malamang na magwatak-watak sa isang iglap. Nagdilim ang mukha ni Yuyu nang makita niya ang mga Green Corpse Worms na nagmumula sa lahat ng direksyon. Umirap siya at ginamit ang kanyang espesyal na Blood Eyes of Extermination para sirain ang Green Corpse Worms mula sa malayo. Kasabay nito, lumitaw ang isang silver white armor sa kanyang katawan. Daan-daang Ghost Armor. Ang 100 Ghost Battle Armor na ito ay ibinigay sa Ghost God Sect ni Yezuan. Gaya ng ipinahihiwatig ng pangalan, ang 100 Ghost Battle Armor na ito ay ginamit upang pataasin ang depensa ng mga Ghost Spirit. Kung mas mataas ang antas ng mga Ghost Spirit, mas malakas ang depensa ng 100 Ghost Battle Armor. Bang! 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 Isa-isang sumabog na parang mga lobo ang Green Corpse Worms, at napuno ng makamandag na ambon ang hangin. Pagkatapos ninyo ilabas ang Ghost Armor, agad siyang bumangon sa hangin at matalinong umiwas sa makamandag na ambon. Isa siyang Ghost Spirit sa Manifestation Realm, kung tutuusin. Ang lakas ng 100 Ghost Armor ay lampas sa kanyang imahinasyon. Ang 100 Ghost Armor na ito ay tumulong sa kanya na harangan ng isang malaking halaga ng nakalalasong fog. Gayunpaman, nang sumugod siya mula sa makamandag na ambon, ang Ghost Armor ay puno na ng mga butas mula sa kaagnasan. Siyempre, hindi sinasadyang nahawahan ka rin ng ilang Green Corpse Poison. Mas masahol pa ito kaysa dati, ngunit sa kabutihang palad, hindi ito nakamamatay. Paano ito posible? Little girl, nakaligtas ka talaga. Hindi napigil ang mapabulalas ng Vajra Corps King.
Naitanim na niya ang lahat ng green corpse worm sa katawan ng mga earth-walking corpses na ito. Sa kanyang plano, maaaring lasonin ng mga green corpse worm na ito ang ghost spirits patriarch hanggang mamatay. Hindi niya inaasahan na kahit na ikaw, nakakapasok lang sa manifestation realm, ay maaaring harangan ito. Nakahinga ng maluwag si Yesuan nang makita niyang si Yuyu ay hindi nahawaan ng maraming green corpse poison. Sa kabutihang palad, mayroon siyang ghost armor sa pagkakataong ito. Kung hindi, ang espiritong katawan ni Yuyu ay nawasak kaagad. Ang Green Eerie Corpse Bug na ito ay seryosong masyadong nakakatakot. Damn it, I should have asked for more from the Green Corpse King. Nagsumpa ang Vajra Corpse King. Ang mga Green Corpse Worm na ito ay pinadalisay ng Vajra Corpse King ng Corpse King Palace. Ang mga ito ay nakakapinsala lamang sa mga espiritu ng multo, at ang pinsala ay napakataas. Ikaw, ayos ka lang ba? Agad na sumugod si Yesuan at nagtanong. I'm fine. I can neutralize it. Yuyu shook her head. Maari niyang i-neutralize ang lason ng Green Corpse Worm sa paglipas ng panahon, ngunit sa Vajra Corpse King bilang kanyang kaaway, walang oras upang neutralisahin ito. Gayunpaman, ang kasalukuyang lakas ng pakikipaglaban ni Yesuan ay mas malakas kaysa dati. Myriad Swords Return to Origin, Go! Sa wakas ay ginamit ni Yesuan ang kanyang pinakadakilang trump card. Sa isang kisap mata, ang Skyquake Sword ay nahati sa libu-libong larawan ng espada at lumipad patungo sa Vajra Corpse King. Ano ito? Ang unang reaksyon ng Vajra Corpse King ay nahulog siya sa isang ilusyon. Ngunit si Yesuan ay nasa 7th grade spirit disaster lamang, kaya paano siya mahuhulog dito? Bago sumulong si Wei Zhenchen, mayroon lamang 100 espada. Ngunit ngayong sumulong na si Wei Zhenchen, mayroong 1,000 espada. Libo-libo ng 9th grade spirit disaster Skyquake Swords ang lumipad patungo sa Vajra Corpse King. Agad na napalibutan ng Vajra Corpse King. Di nagtagal, ang Skyquake Swords ay nagpabalik-balik, na naglalabas ng mga kalabog na tunog. Ang Vajra Corpse King ay kilala sa kanyang pagtatanggol, at siya ang pinakamalakas na Corpse King sa Corpse King Palace. Bagamat malakas ang Myriad Swords Return to Origin, hindi ito makalusot sa kanyang Vajra Corpse membrane. Sa makatuwid, kailangan pa niyang makipag-ugnayan sa Eye of Disintegration ni Yesuan. I-clone. Nang umatake ang Skyquake Swords, nahati si Yesuan sa dalawa at tumakbo sa lupa. Brat, nililigawan mo si kamatayan. Walang pakialam ang Vajra Corpse King sa kahihiyan at sinuntok si Yesuan. Ngunit sa susunod na sandali, ang kanyang pag-atake ay naharang ng isang napakalaking Skyquake Sword. Espiritual na sword array. Boom! 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 Bumaba ang Skyquake Swords at pinalibutan ang Vajra Corpse King, na nag-iwan ng 12-dosenang mga butas. Eye of Disintegration. Ang orihinal na katawan at flow ni Yesuan ay patuloy na gumagalaw, gamit ang mga butas na naiwan ng Spiritual Sword Array upang salakayin ang Vajra Corpse King. Ang kanyang Eye of Disintegration ay maaaring makalusot sa Vajra Corpse membrane ng Vajra Corpse King. Hanggat ang lamad na ito ay nabasag, ang Vajra Corpse King ay hindi magiging katugma para sa kanya. Bastard! What the hell is this? Open for me. Sa loob ng Spiritual Sword Array, ang Vajra Corpse King ay patuloy na umaatake sa Skyquake Swords, sinusubukang lumabas sa Spiritual Sword Array. Gayunpaman, tumaas ang depensa ni Wei Zhenchen pagkatapos ng kanyang pagsulong, at sa kanyang 9th grade spirit disaster, malamang na mas malakas ang kanyang depensa kaysa sa Vajra Corpse King. Imposible lang para sa Vajra Corpse King na lumabas sa Spiritual Sword Array. Boss! Boss! Kabanata 1072. Sa sandaling ito, 20 sinag ng agnas ang damapo sa katawan ng Vajra Corpse King, na direktang bumasag sa itaas na bahagi ng katawan ng Vajra Corpse King. Tama na, 10,000 swords return to origin, rise. Namilog ang mga mata ni Yesuan. Sa susunod na sandali, ang nanginginig sa langit na giant sword ay ganap na lumiit. Nang makita ito, agad na sinuntok ng Vajra Corpse King si Yesuan. Ngunit bago lumiit ang heaven-shaking giant sword, inilunsad na ni Yesuan ang kanyang pag-atake. Ghost God Feast. Boom! Ang Vajra Corpse King ay napilitang gumanti ng pag-atake.
Bagamat wala na ang kanyang Vajra Corpse King, isa pa rin siyang Manifestation Realm Corpse King. Paano siya mamatay ng ganoon lang? Isang alon ng hangin ang lumabas, ngunit ang susunod na pag-atake ni Yezuan ay hindi gaanong simple. Mata ng kaluwalhatian. Isinuot ni Yezuan ang glory set at kinurot ang hangin gamit ang kaliwang kamay. Golden Dragon Catcher Hand. Ang Vajra Corpse King ay hindi nakaiwas sa oras at nahuli. Kaagad, sinunog ng gininto ang True Chi ang kanyang balat, gumawa ng mga sizzling sound. Ang 5 daliri ay tumusok sa katawan ng Vajra Corpse King. Divine Power, isa talaga itong Divine Power. Nagulat ang Vajra Corpse King. Habang siya ay nagulat, isa pang gintong kamay ang lumitaw. Hinawakan ng 2 gintong kamay ang Vajra Corpse King sa gitna ng mga palad. Ang Vajra Corpse King ay sinunog ng gintong True Chi at nasa matinding sakit. Basta, kapag nakalaya ako, babalatan kita ng buhay. Galit na nagmura ang Vajra Corpse King habang siya ay nag-uusok. Sa tingin mo makakawala ka. Mangarap ka, Wei Zhenchen, patayin mo siya. Malamig na bamantong hininga si Yezuan. Whoosh, whoosh, whoosh. Hindi mabilang na hangin ang sumipol habang libu-libong Megatron ang bumaba, na agad na bumabalot sa Vajra Corpse King. Kasunod nito, umalangaw ang malulutong na tunog. Ito ang tunog ng laman ng Vajra Corpse King na pinunit ng mga sword na nanginginig sa langit. Matapos dumaan ang mga sword na nanginginig sa langit, nawala na ang itaas na bahagi ng katawan ng Vajra Corpse King, nag-iwan ng pool ng laman sa lupa. Ito ay isang kalunos-lunos na tanawin. Ang Vajra Corpse King ay patay na. Isang Manifestation Realm Corpse King lang ang nangangahas na maging mayabang sa harap ko. Si Yezuan ay labis na hinamak. Gayunpaman, ang pagsasalita tungkol sa 10,000 Swords Return to Origin, ang kapangyarihan ay talagang tumaas ng malaki. Sino ang makatiis sa bautismo ng mahigit 1,000 Heaven-Shaking Sword? Ding! Nakumpleto na ng host ang random na misyon ng pagpatay sa Vajra Corpse King. Nag-prompt ang system. Ang ikalawang round ng random na misyon ay natapos sa wakas. Ding! Na-trigger na ang ikatlong round ng Chain Random Mission. Wasakin ang Corpse King Palace. Nakumpleto ang misyon. Reward, Heavenly Eye Clan Bloodline Evolution minsan. Muling tumunog ang system notification. Talaga bang sisirain niya ang Corpse King Palace? Nagtaas ng kilay si Yezuan. Inasahan na niya ang random quest ng ikatlong round. Ang Corpse King Palace ay isa sa 2 Panginoon sa Land of the Dead. Hindi na kailangang sabihin, mayroon silang matibay na pundasyon. Bagamat parang nakakatakot, pinatay ni Yezuan ang Vajra Corpse King. Iyon ang lakas ng pakikipaglaban ng isang eksperto sa Manifestation Realm. Kung wala akong 10,000 Swords Return to Origin, natatakot ako na hindi magiging ganoon kadali ang pakikitungo sa Vajra Corpse King. Gayunpaman, hanggat nakakalusot ako, mas malaki ang pagkakataon kung makaharap ang Corpse King. Napaisip si Yezuan sa kanyang sarili. Kukunin na sana niya ang yin at yang ring ng Vajra Corpse King nang biglang may lumabas na itim na bagay mula sa katawan ng Vajra Corpse King. Bitik. Ang itim na anino na ito ay direktang dumaan sa Glorious Armor at pumasok sa katawan ni Yezuan. Ano? Nagulat si Yezuan. Sa sandaling ito, naramdaman niya ang True Chi sa kanyang katawan na agad na tumigas. Mabilis na nabubulok ang kanyang mga sugat. Ay hindi, ang kanyang ekspresyon ay nagbago ng husto. Dali-dali niyang inalis ang Glorious Armor at itinaas ang kamay para walisin ang leeg. Rip! Lumipad ang kanyang ulo at bumagsak sa lupa na may kasamang ungol. Ang kanyang pagkilos ay natakot din sa Yuyu. Ikaw hindi mo naiintindihan kung bakit gustong magpakamatay ni Yezuan. Gayunpaman, nang siya ay sumisid na, napagtanto niya na ang katawan ni Yezuan ay mabilis na nabubulok. Samantala, ang ulo ni Yezuan ay mabilis na lumalaki. Sa isang kisap mata, talagang lumaki si Yezuan ng isang bagong katawan. Gayunpaman, ang katawan na ito ay ganap na hubot-hubad, kaya nagmamadaling isinuot ni Yezuan ang kanyang damit. Phew, natakot ako hanggang sa mamatay. May nakamamatay na lasong bug talaga. Si Yezuan ay nagmamadaling nakahinga ng maluwag. Ngayon lang, lumipad ang makamandag na bug na iyon pagkatapos ng pagkamatay ng Vajra Corpse King. Dati, dahil sa kanyang cultivation level, ang kanyang Eye of Insight ay hindi nakakakita dito,
ngunit matagumpay siyang naambush ng makamandag na bug na ito. Ang lason na bug na ito ay lubhang nakakalason. Kahit ang bloodline ng Divine Tree of Life ay walang magawa dito. Kaya naman, nagmamadaling pinutol ni Yezuan ang kanyang ulo para mabuhay. Buti na lang at na-activate na niya ang Eye of Eternity. Kung hindi, ang kanyang orihinal na katawan at clone ay nawala sa pagkakataong ito. Young Master, okay ka lang ba? Nagmamadaling tanong ni Luoluo. I'm fine. Hindi kumalat sa ulo ko. Umiling si Yezuan. Sa pagkakataong ito ay isang malapit na tawag muli. Ikaw, nagmamadali ka ring bumaba. Sa ngayon, mas hindi niya makita si Yezuan. Ang mapalagang muli ang kanyang ulo matapos itong putulin ay isang himala lamang. Gayunpaman, ito ang sekreto ni Yezuan, kaya mas mabuting huwag na lang siyang magtanong. Nahijitan na ng lakas mo ang lakas ko. Hindi ko akalain na magiging ganoon kalakas ka. Hindi mo maiwasang sabihin, hindi, ginamit ko lang ang trump card ko. Kung hindi, hindi ko magagawang patayin ang Vajra Corpse King. Alam pa rin ni Yezuan ang kanyang sariling lakas. Sa pagkakataong ito, kung wala siyang myriad returning swords, hindi ito magiging posible. Bagamat ang Luoluo ay may 100 patong ng kadena, ang pagkakaiba sa kanilang mga kaharian ay napakalaki. Higit pa rito, alam ng Vajra Corpse King kung paano gumamit ng lason. Hindi magiging ganoon kadaling patayin ito. Sa sandaling ito, mabilis na lumapit si Yezuan at kinuha ang Universe Ring. Ang Vajra Corpse King, bilang Corpse King na may pinakamalakas na depensa sa Corpse King Palace, ay napakayaman pa rin. Ding! Nakalusot ang host. Ang kasalukuyang kaharian ay 8th grade spirit disaster. Tumunog ang system notification. Sa ngayon, kahit na hindi gumamit si Yezuan ng myriad returning swords, mayroon pa rin siyang mga kwalipikasyon upang labanan ang Vajra Corpse King ng mag-isa. Sa tansya niya, kung siya ay muling makalusot, walang sinuman sa Land of the Dead ang magiging kalaban niya. Sa totoo lang maraming mga corpse worm sa loob. Ang mga corpse worm na ito ay dinadalisay gamit ang isang espesyal na paraan na may lason. Hindi sila mga buhay na nilalang. Binilang ni Yezuan ang mga samsam sa digmaan, ngunit karamihan sa mga ito ay walang silbi sa kanya. Pagdating ng panahon, maibibigay na lang niya ang mga ito sa mga lumang antik ng God of Ghost Sect para pag-aralan. Sa pagkamatay ng Vajra Corpse King, natapos ang ikalawang round ng random na misyon. Kaya, nagsimulang maghanda si Yezuan para sa ikatlong round ng random na misyon. Yuyu, may balita ka na ba sa ibang Corpse Kings? Lumingon si Yezuan at nagtanong. Oo, ang Digging Corpse King ay 3 araw ang layo mula rito. Ang Whitebone Corpse King ay 4 na araw pa. Sinulyapan mo ang Whitebone token at sumagot. 3 araw, 4 na araw, lahat sila ay napakalayo. Bakit hindi na lang natin patayin ang daan patungo sa Corpse King Palace? Kumunot ang noo ni Yezuan. Kill our way to the Corpse King Palace. Bakas sa mukha ni Yuyu ang pagkagulat nang marinig niya iyon. Kabanata 1073. Bagamat may lakas si Yezuan na patayin ang Vajra Corpse King, ang Vajra Corpse King ay isa sa pinakamahina sa Corpse King Palace. Ito lamang ang may pinakamalakas na depensa. Para sa mga tao sa kanilang antas, ang pinakamalakas na depensa ay walang silbi at magagamit lamang bilang isang mid-shield. Pumasok silang dalawa sa Corpse King Palace, na lubhang mapanganib. Siningil sa Corpse King Palace. Ang galing! Niwala akong oras na kumilos sa nakaraang labanan at ang Maldito na iyon ay pinatay ng Young Master. This time, I will have a good fight. Sigaw ni Luoluo sa gilid. Sa tulong ng mga kayamanan, malapit na siyang makapasok sa 8th grade spirit disaster. Sa oras na iyon, ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay tataas ng husto at maaaring hindi siya mas mahina kaysa kay Yuyu. Since that's the case, sabay na tayo. Yuyu nodded her head. Kung magkatrabaho silang tatlo, hanggat 3 Corpse Kings ay hindi sumulpot ng sabay, wala silang magagawa sa kanila. Ang Corpse King Palace ay nagpadala na ng 5 Corpse King sa Sect of the God of Ghost para manggulo. Ngayong papunta na sila sa Corpse King Palace, hindi mataas ang posibilidad na makatagpo sila ng 5 Corpse Kings. Higit pa rito, si Yezuan ay may iba't ibang nakakagulat na pamamaraan na angkop para sa mga ambas. Kung makatagpo sila ng Corpse King na nag-iisa, maaari nilang patayin ito, na lubhang kapakipakinabang sa Sect of the God of Ghost.
Kaagad, ginamit ni Yuyu ang White Bone Token para ipadala ang balita pabalik sa Sect of the God of Ghosts. Di nagtagal, sinundan niya sina Yezuan at Luoluo sa Corpse King Palace. Sa Land of the Dead, ang Sect of the God of Ghosts territory ay walang katulad na nakakatakot. Tulad ng para sa Corpse King Palace, ito ay lubhang baog na may mga lason na latian, mga lupain ng salot, at mga libingan ng masa. Makalipas ang 3 araw, pumasok si Yezuan sa teritoryo ng Corpse King Palace. Sa lugar na ito, pinakamahusay na maglakbay sa pamamagitan ng hangin, kaya naman medyo mabagal ang kanilang takbo. Ngayong tapos na ang cooldown ng 10,000 returning swords at nakalusot na si Luoluo sa 8th grade spirit disaster, hanggat hindi sila pumunta sa Corpse King Palace, papatayin ko silang lahat. Si Yezuan ay lubos na nagtitiwala sa kanyang puso. Bagamat ang mga Corpse Kings na ito ay nasa Manifestation Realm, sila ay patay na at hindi magamit ang kapangyarihan ng Manifestation Realm. Sa makatuwid, ang kanilang lakas sa pakikipaglaban ay mas mahina kaysa sa isang Human Manifestation Realm. Ito ang dahilan kung bakit naglakas loob si Yezuan na pumatay sa kanyang paraan sa Corpse King Palace. Kung ang Corpse King Palace ay may Human Manifestation Realm expert, malamang ay makakalaban niya silang tatlo. Sa pagkakataong ito, nakapasok na sila sa teritoryo ng Corpse King Palace at ngayon ay nagmamadaling patungo dito. Young Master, may plano ka ba? Tanong ng Luoluo ni Luoluo. Kasalukuyan siyang nasa 8th grade spirit disaster, kaya hindi dapat maging problema para sa kanya na kontrolin ang Corpse King Palace Elder, na nasa 9th grade spirit disaster. Pagdating ng panahon, kukunin niya ang Corpse King Palace Elder na iulat na nakakita siya ng mga bakas ni Yuyu. Bagamat may 3 araw na cooldown ng 10,000 swords return to origin, ang makapatay ng Corpse King sa loob ng 3 araw ay nakakatakot na. Sa loob ng 1 buwan, mawawasak ang Corpse King Palace. Kasunod nito, gumugol pa ng 3 araw si Yezuan upang makarating sa Corpse King Palace. Dahil mahirap itago ang aura ni Yuyu, madali itong matuklasan. Kaya naman, Yuyu at Luoluo ay nagtatago sa ibang lugar. Ang sukat ng Corpse King Palace ay napakalaki, katumbas ng isang malaking lungsod. Mayroong hindi mabilang na buhay at patay na mga tao sa loob, at sa pasukan ng Corpse King Palace, mayroong maraming mga eskultura. Ito ang mga eskultura ng mga dating Palace Masters ng Corpse King Palace. Sa sandaling ito, sa labas ng Corpse King Palace, talagang makapangyarihan ang Corpse King Palace. Sa isang sulyap lang, nakikita ko na ang 12 ng Corpse King Palace Elders sa 9th grade spirit disaster. Kung kaya nating harapin silang lahat, dinilaan ni Yezuan ang kanyang mga labi habang nagpapantasya sa kanyang isipan. Hanggat nilipol niya ang Corpse King Palace, tiyak na makakalusot siya sa 9th grade spirit disaster. Baka makapasok pa siya sa Manifestation Realm. Siyempre, ang pagpasok sa Manifestation Realm mula sa 3 lesser sovereign disasters ay maaaring mangailangan ng ilang uri ng mission item. Para sa kapakanan ng malaking larawan, dapat ko munang kontrolin ang isang 9th grade spirit disaster elder. Napaisip si Yezuan sa kanyang puso habang papalapit siya sa Corpse King Palace. Nasa tabi niya ang 2 8th grade spirit disaster battle corpses. Sa ganitong paraan, walang maghahinala sa kanyang pagkakakilanlan. Habang papalapit siya kasama ang 2 battle corpses, nagkataon niyang nakita ang isang 9th grade spirit disaster elder na lumabas mula sa Corpse King Palace. Ang mas nagkataon pa ay ang elder ng 9th level spirit disaster na ito ay talagang hindi isang buhay na tao. Siya ay isang elder na namatay maraming taon na ang nakalilipas. Gayunpaman, nang siya ay namatay, ang kanyang bangkay ay ibinalik at ginawang battle corpse. Higit pa rito, matagumpay siyang naliwanagan at nabawi ang kanyang mga alaala. Nagkataon lang, ikaw na, hindi nagsalita si Yezuan at sumunod kaagad. Dati, kontrolado lamang ng kanyang eye of control ang mga buhay na tao. Sa pagkakataong ito, sinusubukan niyang kontrolin ang isang patay na tao. Hindi niya alam kung magtatagumpay siya. Kung hindi ito gumana, pagkatapos ay direkta niyang papatayin ito at ituring ito bilang isang eksperimento. Nasa harapan niya mismo ang Corpse King Palace, kaya hindi nang ahas si Yezuan na kumilos. Sinundan niya ang matanda mula sa malayo at nakakilos lamang siya pagkatapos ng kalahating oras. Tama na,
Namilog ang mga mata ni Yezuan habang hinahabol niya ang elder. Parang may napansin ang matanda sa kanyang harapan. Nang lumingon siya ay agad siyang nakaramdam ng matinding sakit sa kanyang ulo. Nasusunog na mata. Brat, how dare you sneak attack an elder of the Corpse King Palace? I'll find you into a battle corpse. Ang elder ng Corpse King Palace ay umungal sa kanyang puso. Mabuti kung hindi siya lumingon dahil kinailangan ni Yezuan na tumingin sa mga mata ng elder para gamitin ang kanyang Heaven's Eye. Eye of Control. Nang makita ni Yezuan na epektibo ang Burning Eye, agad niyang ginamit ang Eye of Control. Ding! Nabigo ang control. Tumunog ang system notification. Si Yezuan at ang elder ng Corpse King Palace ay isang baitang lamang ang pagitan, ngunit talagang nabigo siyang kontrolin ito. Ang Corpse King Palace ay talagang karapat-dapat sa pangalan nito. Agad niyang ginamit muli ang Eye of Control. Ding! Nagtagumpay ang control. Nang tumunog ang system notification, ang layunin ng pagpatay sa elder ng Corpse King Palace ay ganap na nawala at siya ay naging lingkod ni Yezuan. Pagkatapos niyang magtagumpay, sumugod si Yezuan at kinuha ang interspatial ring ng walang sabi-sabi. Ilan ang Corpse Kings doon sa Corpse King Palace? Tanong ni Yezuan. Sa pagkakaalam ko, 8. Sumagot ang elder ng Corpse King Palace. 8 Corpse Kings. Nagtaas ng kilay si Yezuan. Kasama ang 5 Corpse Kings na pumasok sa Sect of the God of Ghosts territory, mayroong hindi bababa sa 13 Corpse King sa Corpse King Palace. Bukod dito, ito ay isang magaspang na pagtatansya lamang dahil maaaring marami pa ang hindi alam ng elder ng Corpse King Palace. Kumusta ang 8 haring bangkay kumpara sa haring bangkay ng Vajra? Tanong muli ni Yezuan. Sa 8 haring bangkay, ang tatay ko, ang Chain Corpse King, ang pinakamahina, ngunit mas malakas pa rin siya kaysa sa Vajra Corpse King. Kung lalaban sila, ang Chain Corpse King ay maaaring seryosong masaktan ang Vajra Corpse King. Sumagot ang elder ng Corpse King Palace. Ano, ang tatay mo ang Chain Corpse King? Kabanata 1074. Hindi rin nakaimik si Yezuan. Ang pain na random niyang natagpuan ay anak pala ng isang Corpse King. Ang swerte niya talaga. Gayunpaman, ang pinakamahinang Iron Chain Corpse King na nagbabantay sa Corpse King Palace ay talagang mas malakas kaysa sa Vajra Corpse King. Ang Vajra Corpse King ang may pinakamalakas na depensa sa lahat ng Corpse Kings. Gayunpaman, ang pinakamalakas na depensa ay talagang walang silbi, kaya kailangan niya ang tulong ng iba pang mga Corpse Kings, tulad ng mga Corpse Worm na pino ng Green Corpse King. Sino ang pinakamalakas na Corpse King Palace ngayon? Tanong muli ni Yezuan. Ito ay ang Crimson Blood Corpse King. Sagot ni Elder Deadman. Crimson Blood Corpse King ha? Sinasamantala ni Yezuan ang pagkakataong ito, nagmamadaling nakolekta si Yezuan ng impormasyon, tulad ng mga katangian ng mga Corpse Kings na ito. Ang Vajra Corpse King ang may pinakamalakas na depensa. Ang Iron Chain Corpse King ay may espesyal na pinong bakal na kadena na maaaring agad na gawing sunog na bangkay ang isang tao. Ang Green Corpse King ay dalubhasa sa pagdadalisay ng laso ng bangkay at mas malakas pa kaysa sa Iron Chain Corpse King. Ang Violent Bear Corpse King ay sumanib pa sa bloodline ng quasi-heaven-reaching beast Bloodthirsty Violent Bear pagkatapos nitong mamatay, kaya ito ang pinakamalakas sa lahat ng Corpse Kings. Matapos marinig ni Yezuan ang impormasyon ni Elder Deadman, hindi napigilan ni Yezuan na lunukan ang kanyang laway. Ang mga Corpse King na ito ay bawat isa ay mas mabangis kaysa sa nauna, kaya hindi magiging madali ang pakikitungo sa kanila. Kabilang sa mga ito, ang kasalukuyang pinuno ng palasyo ng Corpse King Palace, ang Crimson Blood Corpse King, ay malapit sa ikalawang antas ng Manifestation Realm, o marahil ay naabot na ito. Hindi ko inaasahan na ganoon kalakas ang Corpse King Palace. Marahil ay may mga nakatagong Corpse Kings pa. Kung gusto nating sirain ang Corpse King Palace sa loob ng 1 buwan, kailangan nating magmadali. Nilunok ni Yezuan ang kanyang laway. Ang chain random na misyon na ito ay sirain ang Corpse King Palace. Bagamat hindi niya kailangang patayin ang lahat ng Corpse Kings, tiyak na hindi ito isang bagay na magagawa niya ngayon para ibagsak ang Corpse King Palace. Hanggat makalusot ako ng 1 beses pa, sapat na iyon para makipag-alyansa sa God of Ghosts Sect. Nag-isip si Yezuan sa kanyang puso, pagkatapos ay bumaling kay Elder Deadman at sinabing,
Ikaw, bumalik ka at tawagan mo ang iyong ama. Pumunta sa lugar na ito at sabihin na natagpuan mo ang Diyos ng God of Ghost Sect. Oo, Guru. Tumango si Elder Deadman at saka bumalik sa Corpse King Palace. Para kay Yezuan, handa siyang maghintay dito at sundan sila hanggang sa lahat. Sa pagkakataong ito ang kanyang target ay ang Iron Chain Corpse King, na kasalukuyang pinakamahina sa lahat ng Corpse King sa Corpse King Palace. Makalipas ang 1 oras, naramdaman ni Yezuan ang pagbabalik ng namatay na Elder. Kasabay nito, may kasama siyang Corpse King. Ang kanang kamay ng Corpse King na ito ay isang kulay abong bakal na kadena na ilang metro ang haba. Ayon sa kanyang anak, ang cade ng bakal na ito ay pinadalisay ng Haring Bangkay sa loob ng daan-daang taon. Ito ay halos maihahambing sa isang heavenly artifact. Tumingin si Yezuan mula sa malayo at naramdaman ang malakas na aura na ito. Hindi maiwasang manginig ang puso niya. Nakuha na ng malaking isda ang pain. Sok, sok, sok. Papatayin kita balang araw. Namilog ang kanyang mga mata habang pinagmamasdan ang patay na matanda at ang Iron Chain Corpse King na papalapit. Ama, siya ang nakatuklas sa banal na anak ng Diyos ng Ghost Sect, sabi ni Elder Deadman sa Chain Corpse King habang papalapit siya. Anak, sigurado ka bang siya ang banal na anak ng Diyos ng Ghost Sect? Kung manggahas kang magsinungaling sa akin, bugbugin kita hanggang mamatay. Sinabi ng Iron Chain Corpse King kay Yezuan. Kahit isang 9th grade spirit disaster ay parang langgam sa kanyang mga mata. Maaari niyang patayin ang mga ito sa isang indayog ng kanyang kadena, hindi pa banggitin si Yezuan, na isang 8th grade spirit disaster. Panginoong Haring Bangkay, totoo ito. Isang araw ang layo ng banal na anak ng Diyos ng Ghost Sect dito. Nagkunwaring takot na takot si Yezuan. Napakabuti, kung talagang mahanap ko ang Holy Son of Ghost Sect, gagantimpalaan kita ng malaki. Nagningning ang mga mata ng Iron Chain Corpse King habang iniisip sa kanyang puso, sok, 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 hindi ko alam kung saan nakatagpo ang God of Ghost Sect ng ganoong kagandang panla. Kung siya ay lumaki sa hinaharap, magiging malaking banta siya sa aking God of Ghost Sect. Kung papatayin ko siya, maaari akong humingi ng Thunder Roll Stone mula sa Crimson 100 na haring iyon, antas. Salamat, Lord Corpse King. Nagmamadaling nagpasalamat si Yezuan. Ang Iron Chain Corpse King ay hindi nagsalita ng walang kaparirikon at direktang pumunta sa lokasyon na sinabi sa kanya ni Yezuan. Ang pagpatay sa Holy Son of Ghost Sect ay isang malaking merito. Natural na hindi niya sasabihin sa iba pang Corpse Kings, para maiwasang makakuha ng bahagi ng mga benepisyo. Matapos tingnan ang kanyang likuran, bahagyang bumulusok ang bibig ni Yezuan. Pagkatapos ay diretsyo niyang sinira ang kawalan at nakipagkita kay Yuyu at sa iba pa. Sa oras na ito, si Yuyu at si Luo Luo ay nagtatago sa isang tiwangwang na burol. Nang makita nilang bumalik ang orihinal na katawan ni Yezuan, agad silang pumunta. Young Master, anong isda ito? Nagmamadaling tanong ni Luo Luo. Iron Chain Corpse King, humanda ka. 2 o 3 oras lang dadating. Direktang sumagot si Yezuan at sumanib sa kanyang avatar. Ang isang araw na paglalakbay ay 2 o 3 oras lamang para sa Iron Chain Corpse King. Bukod dito, nanatili sila rito at hindi umalis, kaya hindi na sila kailangan pang hanapin ng Iron Chain Corpse King. Hanggat dumating ang Iron Chain Corpse King, agad silang gagawa ng aksyon. Bagaman mayroon akong 10,000 swords return to origin, may posibilidad pa rin na mab-I-go na sirain ang Corpse King Palace sa loob ng 1 buwan. Kaya, subukang huwag gumamit ng 10,000 swords return to origin. Naisip ni Yezuan sa kanyang puso. Ang lakas ng Iron Chain Corpse King ay hindi gaanong maaari lamang nitong masaktan ng husto ang Vajra Corpse King. Pagkatapos ng pakikipaglaban sa Vajra Corpse King, nakalusot na siya sa 8th grade spirit disaster. With Yuyu and Luo Luo, hindi dapat maging problema ang pagpatay sa Iron Chain Corpse King. Sa kasong ito, hindi niya kailangang gumamit ng 10,000 swords return to origin. Oo naman, hindi pinabayaan ng Iron Chain Corpse King si Yezuan. Makalipas ang mahigit 2 oras, naramdaman ni Yezuan ang isang malakas na aura. Nandito na, nagmamadaling paalala ni Yezuan. After hearing this, Yuyu also cheer up.
Para kay Luo Luo, siya ay direktang ipinadala sa astral space ni Yezuan. Hindi nagtagal, lumitaw ang Iron Chain Corpse King. Hahaha, hindi talaga nagsinungaling sa akin ang brat na yon. You little girl is really here. Isang malakas na tawa ang bumagsak sa tainga ni Yezuan at Yuyu. Haring bangkay ng Cade ng bakal. Yuyu nagkunwaring nagulat habang nakatingin sa Iron Chain Corpse King. Tama. Nabalitaan ko na nagnakaw ka ng bangkay ng quasi-heaven connecting beast mula sa aking Corpse King Palace at pagkatapos ay pumasok sa manifestation realm. Hindi ko inaasahan na hindi ka nakabalik sa Divine Ghost Sect at sa halip ay tumuntong sa teritoryo ng aking Corpse King Palace. Nililigawan mo si kamatayan. Ang Iron Chain Corpse King ay parang kakainin siya. Hindi niya alam na nahulog na pala siya sa bitag. Dati, ang Vajra Corpse King ay tinakot ni Yezuan at Luo Luo sa teritoryo ng Divine Ghost Sect. Ito ay isang kaiyahiyang bagay, kaya imposible para sa Vajra Corpse King na bumalik sa Corpse King Palace. Sa makatuwid, imposibleng malaman ng Iron Chain Corpse King na ang Vajra Corpse King ay bumagsak. Hindi rin niya alam na ang Vajra Corpse King ay pinatay ni Yezuan mag-isa. Iron Chain Corpse King, sa tingin mo kaya mo akong patayin ng ikaw lang? Ikaw nagkunwari kang kalmado. Kung ito ay one-on-one battle, siya, nakakalusot pa lang, ay natural na hindi magiging kalaban ng Iron Chain Corpse King. Ngunit sa sandaling ito, halatang hindi pinansin ng Iron Chain Corpse King si Yezuan, na nasa 8th grade spirit disaster. Sa labanang ito, tiyak na mamamatay ang walang ingat na Iron Chain Corpse King. Mapapatay man kita o hindi, malalaman mo kapag sinubukan mo. Kabanata 1075, mapapatay man kita o hindi, malalaman natin kapag sinubukan natin. Hindi nagsalita ang Iron Chain Corpse King at direktang sumugod kay Yuyu. Ang Beiji Iron Chain sa kanyang kamay ay kinaladkad sa lupa, na nagdulot ng hindi mabilang na mga spark. Bagamat nakapag-set na siya ng bitag, hindi nang ahas si Yuyu na maging pabaya dahil narinig niya na ang Beiji Iron Chain na ito ay espesyal na ginagamit sa pagharap sa mga espiritual na katawan. Kapag ang Beiji Iron Chain ay tumama sa isang katawan ng tao at isang multo, ang huli ay magdaranas ng mas maraming pinsala kaysa sa una. Sa makatuwid, direktang kinuha ni Yuyu ang kanyang 100 Ghost Battle Armor. Half Alternation. Gumamit ka ng Swift Ghost Steps at naging multo habang sumusugod siya patungo sa Iron Chain Corpse King. Little girl, tingnan mo kung hindi kita papatayin. Ang Iron Chain Corpse King ay lumapit kay Yuyu at iwinagayway ang Beiji Iron Chain sa kanyang kanang kamay, na nagdulot ng hindi mabilang na electric sparks na lumipad. Ang hangin ay napuno ng sunog na amoy. Gayunpaman, ang bilis ni Yuyu ay napakabilis at madaling nakaiwas sa kadena. Pagpuksa ng mga mata ng dugo. Boom! Ang Iron Chain Corpse King ay tinamaan ng Annihilation Blood Eyes ni Yuyu at agad na umatras ng ilang hakbang. Gayunpaman, ang Corpse King sa Corpse King Palace ay nakatutok lahat sa body refinement. Bagamat hindi kasing husay ng Vajra Corpse King ang kanilang defensive power, hindi ito mahina. Pagkatapos lamang na masugitan ang Iron Chain Corpse King, biglang tumalsik ang kanyang dugo, na may halong electric snake. ZZ Alternation. Ang mga electric snake ay sumugod sa Yuyu's 100 Ghost Battle Armor at agad na tumagos dito. Ang espiritual na katawan ni Yuyu ay nanginginig ng matindi matapos makuryen. Hahaha, kapag nasugatan ang katawan ko, sisubog ito ng Spirit Extinguishing Lightning. Tumawa ang Iron Chain Corpse King. Dahil bihirang lumaban ang Iron Chain Corpse King, hindi alam ng maraming tao ang sekretong ito, at mas imposibleng malaman mo. Sa sandaling ito, mabilis na binuksan ni Yuyu ang isang distansya. Nang makita ito, hindi na nakapagtago si Yezuan at agad na tumakbo palabas. Brilliant Eyes. Tinakpan ng Brilliant Golden Armor ang katawan ni Yezuan, at isang gintong liwanag ang sumikat, na nakakuha ng atensyon ng Iron Chain Corpse King. Humph, isa lamang 8th grade spirit disaster. Hindi inilagay ng Iron Chain Corpse King si Yezuan sa kanyang mga mata. Binasag niya ang kadena na bakal sa kanyang kamay sa lupa, at ang mga electric sparks ay lumipad mula sa lupa. ZZ Alternation. Hindi ka makaiwas sa oras at nataman ka ng isa pang electric snake. Hindi niya maiwasang magpakawala ng ungol.
Ang kidlat na ito ay kapareho ng nakaraang Green Corpse Poison, na maaaring magdulot ng malaking pinsala sa katawan ng espiritu. Ngunit sa sumunod na sandali, napagtanto ng Chain Zombie King na minamaliit niya si Yezuan. Biglang nag-condensed si Yezuan ng isang malaking gintong espada at nilaslas ang Chain Corpse King. Ang walang hangganang espada ng mapaniil na emperador. Ang Tyran Aikal Emperor's Limitless Sword sa ilalim ng Glorious Set ay mas makapangyarihan kaysa dati. Ang espadang ito ay direktang tumama sa Chain Corpse King sa lupa. Bang! Naramdaman lang ng Iron Chain Corpse King ang isang dagandong sa kanyang ulo, at ang mga buto sa kanyang mga balikat ay tumutusok sa kanyang laman. Biglang kumidlat ang hindi mabilang na kidlat. Bagamat isa daw itong trump card, hindi ganoon kadaling patayin ang Iron Chain Corpse King. Gayunpaman, ito ay simula lamang. Golden Dragon Capturing Hands. Golden Dragon Capturing Hands. Habang ang Iron Chain Corpse King ay nalilito, si Yezuan ay nagmamadaling ginamit ang kanyang banal na kakayahan. Dalawang gininto ang kamay na mas malakas kaysa dati ay direktang humawak sa Iron Chain Corpse King. Banal na kakayahan. Nagulat ang Iron Chain Corpse King, ang kanyang katawan ay namumulaklak sa kidlat, at hindi mabilang na mga ahas na dekuryenteng sumugod palabas. Gayunpaman, paano magiging napakadaling makalaya ang Golden Dragon Capturing Hands? Ang Iron Chain Corpse King na ito ay puno ng lakas ng kulog at kidlat, at ang aking Golden Dragon Capturing Hands ay puno ng mga butas. Labis na nagulat si Yezuan. Ang lakas ng Iron Chain Corpse King na ito ay talagang mas malakas kaysa sa Vajra Corpse King. Kung si Yuyo ay nasa tabi nitong Iron Chain Corpse King ngayon, ang kanyang espiritong katawan ay direktang nawasak ng electric current. Buti na lang at malayo na si Yuyo sa Iron Chain Corpse King na ito. Luo-luo, patayin mo siya. Iniwasan ni Yezuan ang nakatutuwang pag-atake ng ahas na ito at pagkatapos ay pinakawalan si Luo-luo. 100 Layers Demon Fox Clone. Daan-daang. Patong ng kadena. Direktang gumamit si Luo-luo ng dalawang magkasunod na strike para matrap ang Iron Chain Corpse King. Ang kanyang pagkilos ay hindi mas mahina kaysa sa dalawang Golden Dragon Capturing Hands ni Yezuan, ngunit wala itong lakas sa pag-atake. Gayunpaman, ang kakayahan sa pag-atake ay dumating ng maglaon. 7 Colors Demon Fire. Ngayon ay maaaring hatiin ni Luo-luo ang higit sa 30 True Chi Clone, ibig sabihin, higit sa ika-30 ng Setyembre ng 7 Colors Demon Fire, na humahampas patungo sa Iron Chain Corpse King. Puff, puff, puff. Isa-isang pumasok ang Demon Fire sa katawan ng Iron Chain Corpse King. Sa sumunod na sandali, lumitaw ang 7 kulay na liwanag, na direktang tumakip sa liwanag ng kulog. Bang! Sa isang dumadagandong na tunog, ang Iron Chain Corpse King ay naputol. Ang eksenang ito ay naging sanhi din ng pagkatulala ni Yezuan. Itong kapangyarihan, hindi ba't napakalakas? Nilunok ni Yezuan ang kanyang laway. Akala niya ay kailangan pa niyang magdagdag ng ilang Demon God Fists, ngunit hindi niya inaasahan na direktang hihipan ni Luo-luo ang Iron Chain Corpse King hanggang sa mamatay. Pagkaraang mamatay ang Iron Chain Corpse King, isang malakas na enerhiya ang lumabas sa katawan nito at muling sumabog. Boom! Ang isa pang round ng Electric Snake ay lumipad, ngunit naitago na ni Yezuan si Luo-luo sa secret space, at siya at si Yuyo ay nagtago rin sa malayo. Ang Iron Chain Corpse King ay pinasabog hanggang sa mamatay ng 7 Colors Demon Fire ni Luo-luo, at hindi man lang ito nag-iwan ng huling salita. Kung tatamaan ito ng pag-atake ni Luo-luo, kahit na ang isang tunay na eksperto sa Manifestation Realm ay malubhang masasaktan. Noong nilabanan nila ang Vajra Corpse King, hindi sumali si Luo-luo dahil masyadong mababa ang kanyang kaharian. Sa pagtingin sa liwanag ng kulog sa kanilang harapan ay unti-unting humihina, mabilis ding sumugod si Yezuan. Sa kabutihang palad, hindi nasira ng pagsabog ang Universe Ring, kung hindi, tiyak na tatamaan ni Yezuan ang puwitan ni Luo-luo. Maraming bagay, ngunit malayo pa rin ako sa pagbagsak. Walang magawang umiling si Yezuan, pagkatapos ay agad na lumapit at kinuha ang 100 times Iron Chain, tumalikod at sinabing, Luo-luo, ang bakal na ito ay maaaring maging kapaki-pakinabang sa iyo. Well, itong Iron Chain Corpse King na ito ay pinagsama sa kanang kamay, medyo nakakadiri, itatago ko muna ito.
At tubili itong tinanggap ni Luoluo. Ang kanyang 100 times shackles ay isang rank 3 supreme spiritual artifact. Kung pinalitan niya ito sa chain na ito, maaaring doble ang epekto nito. Ngayon, ang grupo ni Yezuan na may tatlo ay pumatay ng isang corpse king, at hindi gumamit si Yezuan ng myriad returning swords, kaya maaari silang magpatuloy. Ikaw, kamusta ka? Lumingon si Yezuan at nagtanong. Walang seryoso, kailangan ko lang ayusin ang aking espiritual na katawan. Yuyu shook her head, ngayon lang siya natamo ng electric snake ng ilang beses, at nasira ang spiritual body niya. Kung paano ito ayusin, natural na kailangan niyang gamitin ang ghost fetus. Pagkatapos ay magpahinga tayo ng isang araw. Sagot ni Yezuan. Gayunpaman, ang limitasyon sa oras ng misyon na sirain ang Corpse King Palace ay 1 buwan, ngunit siya ay gumugol lamang ng ilang araw. Kung sila ay pumatay ng isang Corpse King araw-araw, kung gayon kahit na ang Corpse King Palace ay may 20 Corpse Kings, hindi ito magiging sapat upang pumatay. Mayroon pa ring sapat na super devouring crystal si Yezuan, kaya ipinagpalit ni Yezuan ang ilang mga item para kay Yuyu, na nagpapataas ng kanyang lakas at kaligtasan. Makalipas ang isang araw, natapos na ang cooldown ng Infinite Sword ng Tyran Ikal Emperor at ang 100 times shackles, at matagal nang naayos ang espiritual na katawan ni Yuyu. Kabanata 1076. Maghintay pa kayong dalawa dito, aakitin ko ang isa pang Corpse King palabas. Sinabi ni Yezuan sa Yuyu at Luoluo. Sunod-sunod na tumango ang dalawang babae. Kaagad, ang pangunahing katawan ni Yezuan ay bumasag sa kawalan at direktang dumating sa lugar kung saan niya kinokontrol ang patay na elder. Ang patay na elder ay nagbabantay dito, at nang makita niyang paparating si Yezuan, dali-dali niya itong binati. Dapat may 6 pang Corpse King sa Corpse King Palace, akitin mo ang isa, sabi ni Yezuan sa namatay na elder. Ang namatay na elder ay anak ng Chain Corpse King, ngunit ngayong ang Chain Corpse King ay pinatay ni Yezuan, at siya ay kontrolado ni Yezuan, wala nang paraan para makapaghiganti siya. Oo, guru, tumango ang patay na matanda bilang tugon at dir-diretsyong umalis. May orihinal na 7 Corpse King sa Corpse King Palace, ngunit ngayong patay na ang Chain Corpse King, 6 na lang ang natitira. Sa 6 na Corpse Kings na ito, maliban sa Crimson Blood Corpse King, walang tiwala si Yezuan sa pakikitungo sa kanila, ang 5 pa ay hindi problema. Hindi nagtagal, wala pang 1 oras, bumalik muli ang patay na matanda. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, nagbalik siya ng 2 tao. 2 haring bangkay, panipi, nagtaas ng kilay si Yezuan. Sa 2 Corpse King na ito, ang isa ay nakasuot ng berdeng robe, at ang isa naman ay matipuno, hindi bababa sa 2 metro ang taas. Noon, sinabi niya sa namatay na matanda na huwag tawagan ng Crimson Blood Corpse King. Para naman sa ibang Corpse Kings, hindi problema ang pagtawag sa 2 sa kanila. Para sa 2 haring corpse na ito, nakilala sila ni Yezuan sa isang sulyap. Haring Green Corpse, marahas na hari ng bangkay ng oso. Ang Green Corpse King ay isang dalubhasa sa pagpino ng mga makamandag na insekto sa Corpse King Palace. Ang Green Corpse Worm at ang mga nakamamatay na nakakalaso na insekto na nakatago sa Diamond Body ay gawa niya lahat. Ang kanyang lakas ay higit sa Chain Corpse King. Matapos mamatay ang Violent Bear Corpse King at naging isang Battle Corpse King, sumanib ito sa dugo ng Bloodthirsty Bear Corpse King para lumakas ang pangangatawan nito. Maaari itong tumagos sa depensa ng Diamond Corpse King sa isang suntok at direktang masugatan ito. Bagamat ang Diamond Corpse King ang may pinakamalakas na depensa, ang lakas nito ay ang pinakamahinang pag-iral, na nasa pangatlo. Para naman sa Green Corpse King at Violent Bear Corpse King, sila ay nireranggo sa ika-6 at ika-8 ayon sa pagkakabanggit. Dinala ng Deadman Elder ang 2 Corpse Kings at sumugod kay Yezuan. Elder Shen, ito ba ang brat na nagdala ng impormasyon? Pinandilatan ng 2 metrong Violent Bear Corpse King si Yezuan at sinabing, oo, tumango si Elder Deadman. Anak, maliban sa Ghost Spirit Holy Son, sino ang 2 pa? Tanong ulit ng Violent Bear Corpse King. Parang sina Gui Li at Gui Feng. Sumagot si Yezuan nang hindi nag-iisip. Dati, sinabi niya kay Elder Deadman na kung magsasama siya ng 2 tao, magdadala siya ng 2 Ghost Spirit Sects Ancestor Ghost Spirits kasama niya.
Tungkol naman sa Ghostly at Ghost Wind na binanggit niya, sila ang mga ghost spirits patriarchs ng sect of the God of Ghost. Kaya ang matandang iyon na si Ghostly. Sa labanan mahigit 10 taon na ang nakalipas, pantay-pantay kami. Sa pagkakataong ito, tiyak na bubugbugin ko siya hanggang sa kumalat ang kanyang kaluluwa. Kinaikit ng Violent Bear Corpse King ang kanyang mga mata. Walang kamalay-malay na sumulyap si Yezuan at nakitang may mga bangkay na uod sa katawan ng Violent Bear Corpse King. Hindi lang iyon, maging ang mga guwantes sa mga kamay ng Violent Bear Corpse King ay pinahiran ng lason. Kung ganoon, ipaubaya mo sa akin si Gui Feng. Tungkol naman sa Ghost Spirit Holy Son, ipaubaya mo ito sa Chain Corpse King. Ang Green Corpse King ay biglang nagpakita ng isang masasamang ngiti. Kung matagumpay na mapapatay ang Ghost Spirit Holy Son, Gui Li, at Gui Feng, magiging malaking dagok ito sa sect of the God of Ghost. Sa oras na ito, ang Green Corpse King at ang Violent Bear Corpse King ay walang kahit katiting na pagdududa dahil ang Chain Corpse King ay nakaalis na, at ang Chain Corpse King ang nagpaalam sa kanila. Tutal 3 naman sila. Kaagad, ang Green Corpse King at ang Violent Bear Corpse King ay sumugod patungo sa lugar na binanggit ni Elder Deadman. Maganda ang ginawa mo. Tumango si Yezuan bilang kasiyahan. Kaagad, diretso niyang sinira ang kawalan at umalis sa lugar na ito. Young Master, sino ito sa oras na ito? Nang lumapag si Yezuan, agad siyang binati ni Luoluo. Green Corpse King at Violent Bear Corpse King. Direktang sumagot si Yezuan. Green Corpse King. Nang marinig ni Yuyu ang pangalang ito, nang inig ang kanyang katawan dahil halos lahat ng kanyang mga sugat ay may kaugnayan sa Green Corpse King. Huwag kang mag-alala, sa pagkakataong ito ay direktang gagamitin ko ang aking trompeta para patayin sila. Bahagyang itinaas ni Yezuan ang sulok ng kanyang bibig. This time, may 2 Corpse Kings. Para maging ligtas, mas mabuting gamitin ang kanyang trump card. Kung tutuusin, hanggat napatay ang 2 Corpse King na ito, 4 na lang ang Corpse King na natitira sa Corpse King Palace. Kasama ang 5 na pumasok sa teritoryo ng Sect of the God of Ghost, 9 na lang ang Corpse Kings ang natitira. Ang Return of 10,000 Swords ay nagkaroon lamang ng cooldown time na 3 araw. Wala pang kalahating buwan, mawawasak ang Corpse King Palace. Hindi nagtagal, makalipas ang 2 oras, 2 aura ang pumasok sa sensing range ni Yezuan. Nandito na sila, Terra na. Si Yezuan, na tahimik na nakaupo sa lupa, ay biglang nagmulat ng kanyang mga mata, at 2 gintong ilaw ang lumabas sa kanyang mga mata. Sa susunod na sandali, ang kanyang buong katawan ay nababalot ng brilliant golden armor. Dahil ipapakita niya ang kanyang trump card, hindi na kailangang magsalita ng walang kaparerikon. Kasabay nito, sa pagkakataong ito, maaaring hindi mo na kailangang gumawa ng hakbang. Sa isang iglap, si Yezuan ay direktang sumugod palabas. Ang dahilan kung bakit hindi siya kumilos 2 oras na ang nakakaraan ay dahil malapit siya sa Corpse King Palace. Natatakot siya na maakit niya ang ibang Corpse Kings. Ngayon, sapat na ang layo niya sa Corpse King Palace, at ang labanan ay tumagal lamang ng ilang segundo, kaya hindi siya natakot. Pagbabalik ng 10,000 espada, go! Direktang ibinato ni Yezuan ang Skyquake Sword sa kanyang kamay. Ang Skyquake Sword ay agad na lumipad pasulong, tulad ng isang kawan ng mga gansa, patungo sa 2 figure sa harap. Ano? Nagulat ang Green Corpse King at Violent Bear Corpse King. Ngayon lang nila naramdaman ang aura ni Yuyu, at nakagawa na ang kabilang partido. Hindi ba masyadong mabilis ang reaksyong ito? Gayunpaman, hindi nagtagal ay nalaman nila na ang tumambangan sa kanila ay hindi ang Ghost Spirit Ancestor, at hindi rin ang Ghost Spirit Saint, kundi isang 8th grade Spirit Disaster Brat. Naglakas loob ka bang gumamit ng isang maliit na trick para harapin kami? Ang Violent Bear Corpse King ay napuno ng paghamak. Nakaharap sa libu-libong Skyquake Swords, direktang nagpadala siya ng hampas ng palad sa kanila. Isang pag-atake na parang oso ang ipinadala, na direktang tumama sa daan-daang Skyquake Swords. Gayunpaman, ang Skyquake Swords ay nasa top grade pa rin. Na Sovereign Spiritual Treasures. Matapos mapa-atres ng kaunti ay nagpatuloy silang sumugod patungo sa 2 haring bangkay. Ang Return of 10,000 Swords ay ang pinakadakilang trump card ni Yezuan.
Sa libu-libong Skyquake swords na lumilipad, kahit na ang isang eksperto sa Manifestation Realm na may kapangyarihan ng Manifestation Realm ay hindi mangangahas na maliitin ang mga ito. Para naman sa Violent Bear Corpse King at Green Corpse King, at maging ang Ghost Spirit Saint Yuyu, hindi sila maaaring ituring na mga eksperto sa Manifestation Realm. Maaari lamang silang ituring na mga eksperto sa Pseudo-Manifestation Realm. Agad na pinalibutan ng libu-libong Skyquake swords ang dalawang Corpse Kings. Sa isang solong palitan lang, nakaramdam ng malaking pressure ang Violent Bear Corpse King at Green Corpse King. Matandang oso, umatras. Kabanata 1077. Bang! Ang malaking pakete ay sumabog, at hindi mabilang na berdeng pulbos ang lumutang palabas. Marami sa mga Heaven Shocking Swords ang nabahira ng berdeng pulbos, at agad na gumawa ng mainit na tunog habang ang mga ito ay kinakaing kaagnasan at nabasag. Talagang nasira nito ang Heaven Shocking Swords. Panipi, nagulat si Yezuan. Talagang may kakayahan itong Green Corpse King. Talagang sinira nito ang daan-daang Heaven Shocking Swords sa isang galaw. Gayunpaman, mayroon pa ring higit sa 800. Kasabay nito, sinamantala din ni Yezuan ang pagkakataong ito para lapitan ang dalawang haring bangkay, at pagkatapos ay iniunat ang kanyang mga kamay. Golden Dragon Capturing Hands. Golden Dragon Capturing Hands. Dalawang Dragon Capturing Hands ang direktang humawak sa katawan ng Green Corpse King. Ano, banal na kakayahan? Nagulat ang Green Corpse King at Violent Bear Corpse King. Hindi sila ordinaryong tao. Kahit na ang Valley Master ng 10,000 Flower Valley ay nakikita na ito ay isang banal na kakayahan. Gusto mo bang bitag ako? No way. Ang mga mata ng Green Corpse King ay kumislap, at sa sumunod na sandali, isang berdeng ilaw ang bumulwak mula sa kanyang katawan. Bang! Isang malakas na tunog ang kumalat. Tumingin si Yezuan at nalaman na malapit nang gumuho ang Golden Dragon Capturing Hands. Sa oras na ito, ang Violent Bear Corpse King sa tagiliran ay nagmamadaling hamampas ng kanyang palad, direktang nabasag ang dalawang Golden Dragon Capturing Hands. Nang makita ang eksenang ito, hindi napigilan ni Yezuan na mapabuntong hininga sa kanyang puso, may kakayahan ka talaga. Mukhang mahihirapan kang harapin nang hindi gumagamit ng Spirit Sword Array. Sa susunod na sandali, libu-libong Heaven Shocking Swords ang naging higanteng espada at pagkatapos ay bumagsak. Khlang! 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 Ang mga higanteng espada ay sunod-sunod na bumagsak, na natrap ang Violent Bear Corpse King at ang Green Corpse King sa gitna. Kasabay nito, biglang lumitaw si Luo-Luo. 7-colored demonic fire. Mahigit sa 30 luolos ang walang kabuluhang inatake ang Spirit Sword Array, at daan-daang mga demonyong apoy ang nahulog sa Spirit Sword Array. Bagamat marami ang nakakalat ng Green Corpse King at ng Violent Bear Corpse King, ginagamit ni Yezuan ang Eye of Decomposition para salakayin sila. Hindi nila nagawang alisin ang lahat ng apoy ng demonyo. Nang higit sa 30 purple na apoy ng demonyo ay nahulog sa Spirit Sword Array, ang mga demonyong apoy na ito ay biglang nagkonekta. Sa isang iglap, ang Spirit Sword Array ay naglabas ng nakakatakot at malakas na aura. 7-colored demonic fire, sumabog. Sa isang pag-iisip, direktang pinasiklab ni Luo-Luo ang mga demonyong apoy na iyon. Dagandong, isa pang tunog na nakakabasag ng lupa ang umalangaw-ngaw. Ang 7-colored demon fire ni Luo-Luo na sinamahan ng 100-layer demon Fox's clone ay napakalakas. Kahit na ang Green Seren Corpse King at ang Violent Bear Corpse King ay hindi namatay, tiyak na sila ay masasaktan ng husto. 10,000 Swords Return to Origin, bumangon ka. Pagkatapos ng pagsabog, agad na isinaaktibo ni Yezuan ang Heaven Shocking Sword. Gaya ng inaasahan, hindi namatay ang dalawang Corpse King sa loob, ngunit pagkatapos nito, hindi na nila maharangan ang 10,000 Swords Return to Origin na hindi pa natatapos. Hindi ako mamamatay dito. Paano ako mamamatay dito? Sino ka? Sigaw ni Green Tranquil Corpse King at Violent Bear Corpse King. Gayunpaman, walang balak sumagot si Yezuan at agad na umatake. Golden Dragon Capturing Hands. Golden Dragon Capturing Hands. Sa oras na ito, ang Green Corpse King at ang Violent Bear Corpse King ay parehong nasa isang matinding pinsala at hindi makayanan ang mga pag-ataking ito. Sa isang iglap, nahuli sila ng Dragon Capturing Hand. Ang sumunod nilang harapin ay ang binyag ng 10,000 Returning Swords.
10,000 espada ang bumalik sa pinagmulan. Daan-daang mga sword na nakakabigla sa langit ang dumaan na parang bagyo. Kahit na ang Green Corpse King at ang Violent Bear Corpse King ay mga eksperto sa Manifestation Realm, hindi nila makayanan ang pag-ataking ito. Sa ilalim ng Eye of Revelation, nakita ni Yeshua na ang itaas na bahagi ng katawan ng dalawa ay direktang hiniwa sa meat paste, na naiwan lamang ang dalawang paa. Sa sandaling ito, tumangay si Yeshua at tinipon ang dalawang universe ring na nakakalat sa lupa. Napakaraming mga bug ng bangkay. Dapat ay tina-target nila ang mga espiritual na katawan. Hindi nagsalita si Yeshua at nilunok ang lahat ng mga bagay na ito. Ang Corpse King Palace at ang Sect of the God of Ghost ay naglalaban sa loob ng napakaraming taon, at ang Sect of the God of Ghost ay wala ring human manifestation realm expert. Sa makatuwid, ang mga lason na kanilang binuo ay kadalasang nakatarget sa ghost spirit ancestors. Ang mga lason na ito ay hindi mga buhay na nilalang, kaya maaaring lumunin sila ni Yeshua. Kaunti na lang, iniisip ko na kailangan ko pang pumatay ng 2 pang Corpse Kings. Namilog ang mga mata ni Yeshua. Ang mga Corpse Kings na ito ay napakayaman, at sino man sa kanila ay maaaring lumikha ng 12-dosenang mga eksperto sa disaster ng espiritu ng ika-9 na baitang. Gayunpaman, ang karanasan na kinakailangan para sa kanya upang mag-level up ay masyadong marami. Ngayon, ginamit niya ang myriad returning swords, na nangangahulugang kakailanganin niya ng 3 araw para magpalamig. Makalipas ang 3 araw, malamang na makakalusot siya sa 9th grade spirit disaster. Sa oras na iyon, kahit na hindi niya gamitin ang myriad returning swords, magagawa niyang harapin ang Corpse King Palace. Young Master, sa bilis na ito, malapit nang masira ang Corpse King Palace. Sabi ni Luo na may pananibik. Makalipas ang 3 araw, makakaalis na tayo sa Corpse King Palace. Tumango si Yeshua. Naramdaman din ni Yuyu na nakatayo sa gilid na hindi ito makapaniwala. Sa pagkakataong ito, hindi na niya kailangan pang kumilos. Si Yeshua at Luo lang ang nakapag-alis ng 2 Corpse Kings mula sa Corpse King Palace. Kasama ang pagkakataong ito, 4 na haring bangkay ang namatay na sa kamay ni Yeshua. Sila ay ang Vajra Corpse King, ang Chain Corpse King, ang Green Corpse King, at ang Violent Bear Corpse King. Kabilang sa mga ito, ang Green Corpse King ay ika-6 sa ranggo sa 13 Corpse Kings ng Corpse King Palace. Mayroon pang 3 araw na natitira. Magagamit ko ang oras na ito para dambungin ang puwersa ng Corpse King Palace. Bahagyang nabaluktot ang sulok ng bibig ni Yeshua. Sa 3 araw na ito, muli niyang madaragdagan ang kanyang lakas. Gayunpaman, sa sandaling ito, si Yuyu, na nagpapadala ng mensahe sa Sect of the God of Ghost, ay biglang nakatanggap ng isang agarang mensahe mula sa Sect of the God of Ghost. Agad namang nagbago ang ekspresyon niya. Anong problema, Sister Yuyu? Napansin ni Luo ang ekspresyon ni Yuyu at direktang nagtanong. Ang ikatlong bahagi ng teritoryo ng Sect of the God of Ghost ay nahawahan ng Blood Poison Plague. Kapag ang mga espiritong multo ay nakipag-ugnayan sa ambon ng dugo, ang kanilang mga kaluluwa ay magkakalat. Sumagot ka ng totoo. Salot ng lason sa dugo. Nagtaas ng kilay si Yeshua at sinabing, ang blood poison plague na ito ay mas malakas kaysa sa green corpse worm ng Green Corpse King. Ang nagpakalat ng blood poison plague na ito ay ang blood-refined doppelganger ng Crimson Blood Corpse King. Sa makatuwid, ang blood poison plague na ito ay dapat na dalisiyan ng Crimson Blood Corpse King. At saka, ang ating Sect of the God of Ghost ay tila walang paraan upang sugpuin ang salot. Sa makatuwid, hiniling sa akin ni Master na bumalik kaagad at patayin ang Crimson Blood Corpse. Sumagot ka, Crimson Blood Corpse King, bulong ni Yeshua. Kanina lang, napatay na niya ang Green Corpse King, pero alam din ng Crimson Blood Corpse King sa Corpse King Palace kung paano magpino ng mga lason. Ang blood poison plague na ito ay dapat na pino ng Crimson Blood Corpse King kamakailan. Kung hindi, ang teritoryo ng sekta ng Diyos ng Ghost ay naging isang lupain ng salot. Kung ganoon, babalik tayo at papatayin muna natin ang doppelganger ng Crimson Blood Corpse King para maiwasan ang pagkalat ng salot, sabi ni Yeshua. Ang blood poison plague na ito ay patuloy na kumakalat ng mag-isa. Kasabay nito, ikakalat ito ng doppelganger ng Crimson Blood Corpse King sa dilim.
Kapag ang mga espiritu ng multo ay nakipag-ugnayan sa ambon ng dugo, ang kanilang mga kaluluwa ay magkakalat. Sa makatuwid, ang misyon na ito ay maaari lamang isagawa ng mga tao. Kabanata 1078. Ngunit huwag kalimutan na ang Corpse King Palace ay nagpadala ng 5 Corpse Kings. Nahulog man ang Vajra Corpse King, mayroon pa ring 4 na Corpse Kings. Kung walang mga hakbang na ginawa, ang teritoryo ng sekta ng Diyos ng Ghost ay mabilis na lumiliit. Sa oras na iyon, ang sect of the God of Ghost ay mapapaligiran ng blood poison plague. Kapag nangyari iyon, matatapos na ang sekta ng Diyos ng Ghost. Agad na sinira ni Yesuan ang kawalan at bumalik sa sect of the God of Ghost. Ikaw, bumalik ka. Pagbalik nila, lumipad ang sekta ng Diyos ng ninuno ng Ghost. Master, ano ang dapat nating gawin ngayon? Nag-aalalang tanong mo. Maaari nating harapin ang Corpse Kings na ipinadala ng Corpse King Palace, ngunit nagtatago sila sa blood poison plague. Hindi tayo makapasok at mapapanood lamang habang kumakalat ang blood poison plague. Nagpadala rin kami ng maraming elder upang itigil ang salot, ngunit lahat sila ay pinatay ng mga haring bangkay. Kaya, ang sect of the God of Ghosts ancestor ay lumingon at ang kanyang tingin ay bumagsak kay Yesuan. Si Little Brother Ye ay may lakas na patayin ng Green Corpse King at Violent Bear Corpse King, kaya taos puso akong umaasa na makakatulong si Little Brother Ye. Sa blood poison plague na ito, si Yesuan lang ang makakapagligtas sa sect of the God of Ghosts. Kung hindi siya tumulong, ang sect of the God of Ghost ay walang magagawa. Maliban na lang kung mayroong manifestation realm na tao, maaari lamang nilang panuurin ang paglaganap ng blood poison plague. Umaasa ako sa isang trump card para patayin ang Green Corpse King at Violent Bear Corpse King, ngunit hindi ko magagamit ang trump card na iyon ngayon. Pagkatapos magsalita ni Yesuan, biglang tumaas ang kanyang mga kilay habang sinabing, sa makatuwid, kailangan ko ng malaking halaga ng makalangit at makalupang kayamanan. Hanggat makakalusot ako, kung gayon ang Corpse King ng Corpse King Hall ay magiging parang langgam sa aking paningin. Kaya ko pang sirain ang buong Corpse King Hall. Sa sandaling sinabi niya iyon, ang mga disipulo ng Sect of the God of Ghost at ang Ghost Spirit Ancestor ay nabigla. Wasakin ang Corpse King Palace. Ang mga salitang iyon ay nagmula sa bibig ng isang 8th grade spirit disaster. Kung sino pa man iyon, tiyak na iikot nila ang kanilang mga mata at pagtatawanan si Yesuan dahil sa labis na pagpapahalaga sa sarili. Ngunit ibinalik mo lang ang balita tungkol sa pagkamatay ng Green Corpse King at Violent Bear Corpse King. Ang ika-6 na ranggo ng Corpse King Palace ng Green Seren Corpse King at ika-8 ranggo na Violent Bear Corpse King ay sunod-sunod na nahulog, at ang taong pumatay sa kanila ay walang iba kundi si Yesuan. Bilang resulta, walang sinumang dumalo ang nang ahas na pagdudahan ang mga salita ni Yesuan. Little Brother Yesuan, hanggat matutulungan mo ang Sect of the God of Ghosts na makaligtas sa pagsubok na ito, handa akong isakripisyo ang aking kaluluwa. Inalis ng Ancestral Master ng God of Ghosts ang kanyang interspatial ring at inihagis kay Yesuan. Isa itong espesyal na ginawang universe ring na maaaring gamitin ng mga multo at tao. Matapos itong tanggapin ni Yesuan, ang kanyang mga mata ay hindi napigil ang maglabas ng 2 sinag ng liwanag habang sinasabi niya na may marangal na ekspresyon, mabuti, sa kalahating buwan, ang Corpse King Palace ay wala na. Dahil sa pangakong ito, nakahinga ng maluwag ang Ghost Spirit Ancestor. Sa pagkakataong ito, ang Patriarch ng Ghost God Sect ay naglagay ng maraming pera dahil nabuhay siya ng higit sa 1,000 taon. Ang kanyang kayamanan ay higit pa sa kabuuan ng 4 na Corpse Kings na pinatay ni Yesuan. Ang mga bagay na ito ay sapat na para malusutan ni Yesuan at Luoluo. Little Brother Yesuan, halos gaano katagal bago ka makalusot? Nagpatuloy ang pagtatanong ng Patriarch ng Ghost God Sect. Ang krisis ay nalalapit. Araw-araw, ang salot na lason ng dugo ay wawasak sa teritoryo ng Sect of the God of Ghosts. Lumiliit din ang hanay ng aktibidad ng mga aswang. Hindi na kailangan iyon. Makakaalis na ako kaagad. Senyor, pakisabi sa akin ang tiyak na impormasyon. Direktang sabi ni Yesuan. Mabuti, mabilis na pumunta at kolektahin ang impormasyon. Agad na sumigaw ang Patriarch ng Ghost God Sect. Ang Patriarch ng Ghost God Sect at ang iba pang mga disipulo ay mabilis na umalis, naiwan si Yesuan at ang 2 pa.
Sup, I thought that I will need 3 days to break through, but it seems that there's not need for that. Napangisi si Yezuan sa kanyang puso. Sa sumunod na sandali, tumaas ang kanyang aura. Ding! Nakalusot ang host. Ang kasalukuyang antas ay Spirit Disaster 9th Grade. Isang system notification ang tumunog. Sa wakas ay nakalusot na si Yezuan sa Spirit Disaster 9th Grade. Gayunpaman, ito lamang ang paunang Spirit Disaster 9th Grade. Sa pamamagitan lamang ng pag-abot sa rurok ng Spirit Disaster 9th Grade malalaman ng isang tao kung may bottleneck na dadaanan sa Manifestation Realm. Dahil nalampasan na ni Wei Zhenchen ang limitasyon, kung hindi makalusot si Yezuan, hindi rin siya makakalusot. Sa makatuwid, hindi kailangan ni Yezuan na kumain ng ores. Luo-luo, ito ay para sa iyo. Direktang itinapon ni Yezuan ang natitirang mga bagay kay Luo-luo. Gamit ang mga item na ito, dapat na makalusot si Luo-luo sa Spirit Disaster 9th Grade sa loob ng 3 araw. Baka makapasok pa siya sa Manifestation Realm. Hindi nagtagal, muling nagtipon ang mga eksperto ng Sect of the God of Ghosts. Inayos ng Patriarch ng Ghost God Sect ang pinakabagong impormasyon at ipinasa ito kay Yezuan. Ang Underground Corpse King ay minasacre ang isang lungsod kalahating oras na ang nakalipas. Sinira ng Whitebone Corpse King ang Myriad Underworld Valley 2 oras na ang nakalipas. Sinulyapan ni Yezuan ang impormasyon. Ang Corpse King Palace ay orihinal na nagpadala ng 5 Corpse King sa teritoryo ng Sect of the God of Ghosts. Dati, pinatay ni Yezuan ang Vajra Corpse King, kaya 4 ang natira. Ang 4 na Corpse King na ito ay ikinalat sa 4 na direksyon, patuloy na nagkakalat ng Blood Poison Plague. Sige, gagawa ako ng move ngayon. Natanggap ni Yezuan ang impormasyon at kinuha ang Whitebone Token na ginamit ng Sect of the God of Ghosts para sa komunikasyon. Sa ganitong paraan, makakatanggap siya ng real-time na impormasyon. Sa sandaling ito, natuklasan ng iba na iba ang aura ni Yezuan. Talagang nakalusot na siya sa Spirit Disaster 9th Grade. Paano niya nilinang? Hindi maintindihan ng iba. Wala pang 2 minuto mula nang umalis sila at talagang nakalusot na si Yezuan mula Spirit Disaster 8th Grade hanggang Spirit Disaster 9th Grade. Ito ay sadyang masyadong hindi maisip. Singers, mag-leave muna ako. Hindi na nagsalita pa si Yezuan habang pinunit niya ang kawalan at umalis. Para naman kay Luo-luo, nanatili siya sa Sect of the God of Ghosts para linangin. Nang makita ng mga eksperto ng Sect of the God of Ghosts si Yezuan na umalis, nagpahayag sila ng kakaibang ekspresyon. Ito ang unang pagkakataon na ang Sect of the God of Ghosts ay kailangang umasa sa isang tagalabas para sa tulong kapag sila ay nasa problema. Gayunpaman, tiwala sila sa lakas ni Yezuan. Inaasahan nila na matutulungan sila ni Yezuan na malampasan ang krisis na ito. Mas mabuti pa kung kaya niyang sirain ang Corpse King Palace. Sa oras na iyon, ang Land of the Dead ay nasa ilalim ng kontrol ng Sect of the God of Ghosts. Sa sandaling ito, umalis na si Yezuan sa Sect of the God of Ghosts. Nasa Spirit Disaster 9th Grade na siya ngayon, kaya hindi magiging problema kahit na humiwalay siya sa kanyang clone. Kaya naman, pinili niyang makipaghiwalay. Whitebone Corpse King, ika-7 pwesto sa Corpse King Palace. Barrowing Corpse King, ika-4 na pwesto sa Corpse King Palace. Frost Corpse King, ika-12 sa Corpse King Palace. Blazing Corpse King, ika-11 sa Corpse King Palace. Bulong ni Yezuan sa kanyang puso. Sa natitirang 4 na hari ng bangkay, ang Barrowing Corpse King ay bahagyang mas mahirap pakitunguhan. Higit pa rito, siya ang pinakamalakas, ika-4 na pwesto. Para naman sa natitirang 2 Corpse Kings, hindi naman sila ganoon kalakas kaya hindi naman big deal. Gayunpaman, sinunod ni Yezuan ang prinsipyo ng pinakamalapat, at nakipag-usap muna sa Frost Corpse King at Blazing Corpse King. Kabanata 1079. Habang sila ay nasa kalsada, ang Whitebone Token ni Yezuan ay patuloy na nakakatanggap ng balita mula sa Sect of the God of Ghosts. Sa sandaling ito, huminto si Yezuan habang nakatingin sa pulang ambon sa unahan. So ito ang Blood Poison Plague. Ang lason sa dugo na ito ay lubhang nakakapinsala sa mga espiritu ng multo. Kahit na ang Ghost Spirit Ancestor ay maaaring mahulog mula rito. Namilog ang mga mata ni Yezuan habang nagmamadaling pumasok.
Ding! Immune ang host sa lason. Na-notify ang system. Bagamat ang blood poison plague ay lubhang nakakapinsala sa mga espiritu ng multo, hindi ito isang banta sa mga tao, hindi pa banggitin si Yesuan, na may bloodline ng Divine Tree of Life. Pumasok si Yesuan sa pulang ambon at mabilis na nakahanap ng isang lungsod. Ang mga tao sa lungsod na ito ay pinatay lahat ng Frost Corpse King at isa na itong patay na. Lungsod, kahit may mga taong naging ghost spirit na may sama ng loob, pinatay pa rin sila ng blood poison plague. Ayon sa balita mula sa Sect of the God of Ghosts, ang Frost Corpse King ay bumisita sa lungsod na ito kalahating oras na ang nakalipas, kaya dapat malapit lang ito. Nagmamadaling ipinatawag ni Yesuan ang kanyang clone, pagkatapos ay umasa sa kanyang perception ay upang hanapin ang lugar ng salot na may lason sa dugo. Wala pang 10 minuto, natagpuan niya ang Frost Corpse King sa gilid ng blood poison plague. Nahanap kita. Ang mga mata ni Yesuan ay kumikislap habang tinawag niya ang kanyang clone at sumanib dito. Ang Frost Corpse King, na naghahanda sa pagpapalaganap ng blood poison plague, ay naramdaman ang aura ni Yesuan at agad na sumimangot. Isa pang elder ng Sect of the God of Ghosts na namatay. Naglakas loob ka bang humanap ng gulo sa akin gamit ang 9th grade spirit disaster? Isang liwanag ang bumungad sa mga mata ng isang matangkad na lalaki na may mapusyaw na asul na balat. Inisip niya na si Yesuan ay isa lamang elder ng Sect of the God of Ghosts. Ngunit hindi nagtagal, pinagsisihan niya ang kanyang kawalang ingat. Mga mata ng kaluwalhatian, Golden Dragon Catcher Hands. Lumapit si Yesuan sa Frost Corpse King at direktang ginamit ang kanyang trump card. Sa kanyang 9th grade spirit disaster, ang kanyang lakas ay umabot sa explosive level noong ginamit niya ang Eye of Radiance. Higit pa rito, ang Dragon Catcher Hands ay isang divine ability. Bago pa makapag-react ang Frost Corpse King, mahigpit itong hinawakan ng 2 gintong Dragon Capturing Hands. Zizi, nang ang laman at dugo ng Frost Corpse King, na puno ng aura ng kamatayan, ay dumating sa gintong True Chi, ito ay sinunog hanggang sa mapunit ang balat at laman nito. Isang 9th grade spirit disaster, paano kung gagamitin niya ang kanyang divine ability? Galit na umungal ang Frost Corpse King. Pagkatapos, ang kapangyarihan ng matinding yelo ay bumalot sa katawan nito at namuo sa isang set ng ice armor. Gayunpaman, ang ice armor na ito ay hindi tumagal kahit 1 segundo bago ito nadurog ng 2 Golden Dragon Capturing Hands. Kotsa, nadurog ang ice armor. Kasabay nito, isang matinding liwanag ang sumili sa mga mata ni Yesuan. Tikman mo ito, biglang tumama ang kanang kamao ni Yesuan. Ito ang sekta ng lihim na pamamaraan ng Diyos ng Ghost, ang Diyos ng kamao ng Ghost. Dahil nakalusot na si Yesuan sa 9th grade spirit disaster, maaari niyang lumunin ang 3 espiritu ng 9th grade spirit disaster, na nagpapataas ng lakas ng kanyang lakas. Habang nasa daan, ginamit niya ang mataas na antas ng Sword Comprehension Pill para intindihin ang man at sword bilang isang kamao. Sa makatuwid, ang kapangyarihan ng kamao na ito ay napakalakas. Imposible. Sa pagtingin sa makapangyarihang God of Ghosts Fist, nagbago ang mukha ng Frost Corpse King. Ang kapangyarihan ng kamaong ito ay malamang na mas malakas pa kaysa sa Golden Dragon Capturing Hands. Boom! Tinamaan ng God of Ghosts Fist ang Frost Corpse King at agad na nabali ang mga buto nito. Ang God of Ghosts Fist ay maaari lamang ituring bilang isang pseudo-divine na kakayahan at hindi isang banal na kakayahan. Gayunpaman, ang kapangyarihan ng God of Ghosts Fist ay mas malakas kaysa sa Golden Dragon Capturing Hands. Iyon ay dahil nasa 9th grade spirit disaster pa si Yesuan at hindi niya lubos na maipakita ang kapangyarihan ng banal na kakayahan. Kapag naabot niya ang manifestation realm ay ganap niyang maipapakita ang kapangyarihan ng banal na kakayahan. Sa ngayon, langgam lang ang Corpse King sa paningin ko. Sa lakas ko, dapat kaya kong lumaban sa isang tao sa manifestation realm, di ba? Tumingin si Yesuan sa bangkay sa kanyang harapan at bumulong sa kanyang puso. Maaaring gamitin ng eksperto sa manifestation realm ang kapangyarihan ng manifestation realm. Kahit 10 Frost Corpse Kings ay hindi niya magiging kalaban. Sa sandaling iyon, sumugod si Yesuan at pinanatili ang Universe Ring ng Frost Corpse King. Ngayon lang niya bigla naalala na nasa kanya pa pala ang Eye of Control. Kalimutan mo na to.
Sa susunod na maka-encounter ako ng Corpse King, kokontrolin ko muna. Si Yezuan, sa kabilang banda, ay kalmado. Pagkatapos ng lahat, ang isang manlalaban sa antas ng Corpse King ay hindi kailangan. Matapos makipag-usap sa Frost Corpse King, muli siyang pumailan lang sa ere at bumalik sa posisyon kung saan naroon ang kanyang clone. Malapit nang mahanap ng kanyang clone ang Flaming Corpse King. Ngayon na ang kanyang pangunahing katawan ay dumating upang maghanap, dapat na mahanap niya ito sa lalong madaling panahon. Gaya ng inaasahan niya, wala pang kalahating oras, nakaramdam siya ng nakakapasong aura. Ang naglalagablab na bangkay hari. Sa wakas nahanap na rin kita. Ang mga mata ni Yezuan ay kumislap habang siya ay nagmamadali patungo sa Flaming Corpse King. Ang Flaming Corpse King ay gumagala pa rin sa lugar ng Blood Poison Plague. Ang Blood Poison Plague ay nakamamatay sa ghost spirits, ngunit ito ay wala sa mga tao. Hanggat ang mga ghost spirit ay nakatago sa 10,000 ghost banner, ayos lang. Sa makatuwid, ang ilang mga tao ay nasa lugar pa rin ng Blood Poison Plague. Sa wakas, natagpuan ng Flaming Corpse King si Yezuan. Nang iangat niya ang kanyang ulo, nakaramdam siya ng matinding sakit sa kanyang ulo. Nasusunog na mata. Si Yezuan ay nasa 9th grade spirit disaster na ngayon, habang ang Flaming Corpse King ay nasa manifestation realm lamang. Isang kaharian lang ang pagitan nila, kaya napakabisa pa rin ang mental attack ni Yezuan. What the hell is this? Gumamit ako ng apoy para painitan ang aking katawan sa loob ng daan-daang taon, at ang pagkilos na ito ay talagang sinunog ang aking kalooban. Nagulat ang Flaming Corpse King. Gayunpaman, siya ay isang matandang bangkay na nabuhay ng daan-daang taon. Napakalakas ng kanyang paghahangad, at nakayanan pa rin niya ang isang mental attack. Kakayanin niya ang isa o dalawang pag-atake ng Burning Eye. Ngunit paano kung ito ay 5 o 10 beses? Hindi, sa kasalukuyang lakas ni Yezuan, ang 4 na pag-atake lamang ng Burning Eye ay magiging sanhi ng labis na sakit ng Flaming Corpse King na hinihiling na sana niya ay patay na. Maging alipin ko, nang makita ni Yezuan na oras na, agad niyang ginamit ang Eye of Control. Ding! Nabigo ang control. Talagang may kakayahan ng Corpse King ng Corpse King Palace na ito. Ang kanyang lakas ng loob ay hamina ng husto, ngunit nakayanin pa rin niya ang isang Eye of Control. Gayunpaman, pagkatapos ng notification ng system na ito, sunod-sunod na tumunog ang isa pang notification. Ding! Nagtagumpay ang control. Bago makakilos ang Flaming Corpse King kay Yezuan, na-control na siya. Pagbati, guru, ang Flaming Corpse King ay lumuhod sa isang tuhod. Hindi nagsalita si Yezuan at direktang hinubad ang kanyang yin at yang ring bago nagtanong, mayroon bang panlunas sa Blood Poison Plague na ito? Hindi ako sigurado. Umiling ang Flaming Corpse King at sinabing, ang Blood Poison Plague na ito ay dinalisay ng Crimson Blood Corpse King at ng Tranquil Green Corpse King sa loob ng mga dekada. Kung may panlunas, dapat ay nasa Crimson Blood Corpse King. Crimson Blood Corpse King. Kabanata 1080. Ilan pang mga nakatagong bangkay na hari ang mayroon sa palasyo ng Haring Bangkay? Tanong muli ni Yezuan. Mayroong 2 pa, at hindi sila mas mahina kaysa sa Scarlet Blood Corpse King. Sagot ng Scarlet Blood Corpse King. May mga nakatago talaga. Kumunot ang noo ni Yezuan. Sa madaling salita, mayroong kabuuang 15 haring bangkay sa palasyo ng Haring Bangkay. Nagtanong pa si Yezuan ng ilang tanong, pagkatapos ay sinabi niya sa Scarlet Blood Corpse King, pumunta ka at alisin ang mga Scarlet Blood Doppelganger na ito. Kahit na mahina ang Scarlet Blood Corpse King, kapatid siya ng kasalukuyang Corpse King Palace Master, ang Scarlet Blood Corpse King. Mas madali para sa kanya na alisin ang Scarlet Blood Doppelgangers. Ang pagkalat ng salot na may lason sa dugo ay napakabilis, ngunit karamihan sa mga ito ay sanhi ng Scarlet Blood Doppelgangers. Kung ang salot na may lason sa dugo ay hahayaang kumalat ng mag-isa, ito ay kakalat lamang sa 1/5 ng kasalukuyang bilis nito. Oo, guru, tumanggo ang Scarlet Blood Corpse King at umalis. Ngayon, nakipag-usap si Yezuan sa 2 haring bangkay. Pagkaalis ng Scarlet Blood Corpse King, nagpadala agad siya ng mensahe sa God of Ghost Sect. Pagkatapos, pumunta siya sa susunod na lokasyon. Ang Whitebone Corpse King at ang Underground Corpse King ay 1 o 2 araw na lang.
Tinansya ni Yezua na hanggat ang Whitebone Corpse King ay haharapin, ang cooldown ng Myriad Returning Swords ay malapit nang matapos. Pagkaraan ng isang araw, natagpuan ni Yezuan ang Whitebone Corpse King. Ang Whitebone Corpse King ay nagpainit ng mga buto nito at nilagyan ng isang set ng Whitebone Armor. Ang depensa nito ay pangalawa lamang sa Vajra Corpse King, ngunit ito ay mas malakas kaysa sa Vajra Corpse King. Ang mga bone attack na ginamit ng Corpse King Palace Elders ay katulad ng Ghost God Feast at nilikha ng Whitebone Corpse King. Sa pagkakataong ito, naghanda si Yezuan na gamitin ang Eye of Control para kontrolin ang bangkay na hari. Kahit na ang Whitebone Corpse King ay malakas, ang bilis nito ay mas mabagal kaysa kay Yezuan. Ginamit ng huli ang Golden Dragon Capturing Hand para makuha ang bangkay na hari at dahan-dahan itong pinahirapan. Ding! Kontrolin ng matagumpay. Pagkatapos ng 4 na nagbabagang mga mata, ang Whitebone Corpse King ay nasakop ni Yezuan. Inalis ni Yezuan ang interspatial ring ng Corpse King at umalis. Kung ganoon, tanging ang Excavating Corpse King na lang ang natira. Ang mga naglalakad na bangkay ay pinadalisay ng Excavator Undead King na ito. Kasabay nito, ang Excavator Undead King na ito ay bihasa sa sining ng paglalakad sa ilalim ng lupa. Mahirap makita ang ulo o buntot nito. Ang huling pagkakataon na lumitaw ito ay kalahating araw ang nakalipas. Dumating si Yezuan sa lugar kung saan nagpakita ang Underground Corpse King ng kalahating araw. Pakiramdam niya ay medyo magulo ang Underground Corpse King na ito. Ang Burrowing Corpse King na ito ay dumating at umalis ng walang bakas. Kahit si Yezuan ay walang magawa sa kanya habang siya ay gumagalaw sa ilalim ng lupa. Tuldok. Pero ngayon, tanging ang Underground Corpse King lang ang gumagala. Sa makatuwid, ang Sect of the God of Ghost ay maaaring magpadala ng mga eksperto upang bantayan ang hangganan ng Blood Poison Plague. Maaari rin silang pumasok sa lugar ng Blood Poison Plague upang bumuo ng isang antidote upang pigilan ang pagkalat ng salot. Hinanap ni Yezuan ang lugar kung saan lumitaw ang Underground Corpse King, ngunit wala siyang makitang makapangyarihang aura. Ding! 10,000 Swords Return to Origin tapos na ang cooldown. Habang naghahanap siya, tumunog ang system notification. Si Yezuan ay mayroon na ngayong kabisera para patayin ang Corpse King Palace. Gamit ang 10,000 Swords Return to Origin, kahit na ang lahat ng Corpse King sa Corpse King Palace ay sabay-sabay na umatake, hindi siya matatakot. Sa sandaling ito, ang 3/5 ng teritoryo ng Sect of the God of Ghost ay sakop ng Blood Poison Plague. Young Master, nakalusot ako. Nagpadala ng mensahe si Luoluo hindi nagtagal matapos ang cooldown ng 10,000 Swords Return to Origin. Very good. Babalik ako at sasanduan kita. Pagkatapos ay papatayin natin ang Corpse King Palace. Tumango si Yezuan. Pagkatapos ay sinira niya ang kawalan at bumalik sa sekta ng Diyos ng Ghost. Little Brother Ye, ang Underground Corpse King na iyon. Nang makita ang pagbabalik ni Yezuan, ang Sect of the God of Ghost Sect ay nagmamadaling nagtanong. I didn't found him. There is no trace of him at all. Kaya gusto kong patayin ng diretsyo ang Corpse King Palace. Umiling si Yezuan. Patayin ang Corpse King Palace. Ang Sect ng God of Ghost Sect ng God of Ghost ay biglang nagliwanag. Nag-aalala sila na ang Blood Poison Plague ay kumalat sa Sect of the God of Ghost, ngunit ganap nilang napabayan ang isang punto. Ang Corpse King Palace ay nawalan na ng ilang Corpse Kings. Ang Vajra Corpse King, Chain Corpse King, Green Corpse King, Violent Bear Corpse King, at Frost Corpse King. Hindi lang iyon, ngunit ang Scarlet Flame Corpse King at Whitebone Corpse King ay nasa ilalim din ng kontrol ni Yezuan. Sa kabuuan, 7 Corpse Kings ang namatay o nasa ilalim ng kontrol ni Yezuan. Kung ang Underground Corpse King ay idinagdag sa halo, ang lakas ng labanan ng Corpse King Palace ay walang halaga kumpara sa Sect of the God of Ghost. Haha, nakalimutan talaga natin ang puntong ito. Kasama ang Scarlet Blood Corpse King, 5 lang ang Corpse King sa Corpse King Palace. Biglang tumawa ang Sect of the God of Ghost founder. Ang Corpse King Palace ay mayroong 5 Corpse Kings, ngunit ang Sect of the God of Ghost ay mayroong 14 na Ghost Spirit Ancestors. Bagamat hindi sila makalusot sa lugar ng Blood Poison Plague, si Yezuan ang may Eye of the Void.
Hanggat nalampasan ni Yezuan ang kawalan, lahat sila ay makakapatay ng kanilang daan patungo sa Corpse King Palace. Ang 14 na Manifestation Realm Ghost Spirit Ancestors ay sapat na para durugan ng 5 Corpse Kings, kabilang ang Scarlet Blood Corpse King. Kahit na may itinatago pa ring Corpse King Palace ang Corpse King Palace, hindi nila magagawang talunin ang Sect of the God of Ghosts. Sa katunayan, kahit si Yezuan ay nakalimutan na maaari niyang gamitin ang Eye of the Void para dumiretso sa pugad ng kaaway. Alright, then we will kill our way into the Corpse King Palace together. But I have a request. You just need to delay them. Ako dapat ang pumatay sa kanila. Direktang sabi ni Yezuan. Ang kanyang chain random na misyon ay sirain ang Corpse King Palace, ngunit ang misyon na ito ay medyo malabo. Ano ang maituturing na pagsira sa Corpse King Palace? Patayin ang Corpse King Palace Master. O sirain ang buong Corpse King Palace. Sa makatuwid, ang layunin ni Yezuan ay patayin ang Corpse King Palace Master, na siyang Scarlet Blood Corpse King. Pagkatapos, sisirain niya ang buong Corpse King Palace. Dapat sapat na yun para makumplito ang chain random mission. Pumatay. Ang Sect of the God of Ghosts founder, si Guihi, ay hindi alam kung ano ang gustong gawin ni Yezuan, ngunit ito ay isang maliit na bagay. Kung ganoon nga, patayin na natin ang pasok natin ngayon. Ang Sect of the God of Ghosts founder ay nag-aalab sa pagkabalisa. Agad niyang tinawag ang Ghost Spirit Ancestors. Sa pagkakataong ito, gusto niyang patayin ang kanyang daan sa personal. Kasabay nito, mayroong 9 na Ghost Spirit Ancestors, kasama ang Yuyu. 10 Ghost Spirit Ancestors, kasama sina Yezuan at Luo-Luo. Ang Corpse King Palace ay dapat sirain sa pagkakataong ito. Matapos ang Sect of the God of Ghosts founder at ang iba pa ay matapos ang kanilang paghahanda, si Yezuan ay bumasag sa kawalan at nakarating sa lugar kung saan niya pinasuko ang Corpse Elder.